Hi, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyong patuloy pag-support sa ating channel. Please don't forget to subscribe din po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po ang ating page, Pinas Sabat News. Oo, at ating pong Facebook group, Tambayan ng mga Kutseros. Okay, bawi ako kanina, hindi ako nakapag-shoutout. So, bawi ako dito ngayon. Okay, saan ba? Slow mode. There you are. Okay. Siyempre, una ko munang babatiin yung ating mga moderators ha. Shoutout kay Ate Susan, Ate Trexie, Ate Elisa C, James, Kuya Nelson, Arnel, Jek, Ate Nilda Galvez, Ate Mishi, Cruz, Ate Nilda Arceo, Sir Pascachi, Shiro Kansaki, Fiton Billion Movement, Manat Mai, BJ Cans, Kina, at saka si PS Moderictor. Okay. Shoutout din kay Marcelino Aplicador, kay Espiritu, Ken Kulits, Marukut May, PW Discarte TV, Leonida Negrillo, Cereza Force, Andrea Gunaw, MLCOC Gameplay Vlog, Maria Corazon Manar, Jocelyn Wana, James Nitura, Marsha Jenny, Maybel Santos Kawilan, Romeo Barcebal, Lily Dimagiba, Joey Derilo, Jessie Kim, Lovely Barut, ano ba? Leonida Mendoza, Maria Cristina Eugenio, Bonita Nina, Edel Toto Baldueza, Gloria Barintos Datu, Albert Valenzuela, Allen Mar Depilan, Teresa Tan, Aileen Arellano, Zara Caballero, Chevangs Lee, Joseph Varquez, Lacey, Yoli Reyes, Helen Evangelista, at si Loretta Adawag Antonio. Okay. So yan mga babayan. Hanggang dyan po muna tayo mag-shoutout ha. Okay. Diretso tayo sa ating topic. Tagal ko lang yung slow mode. Okay. There you go. Slow mode gone. Enjoy yung pag-chat dyan. No, masaya yan. Okay, pag-usapan ngayon natin to mga babayan. Ito muna, pagbalikan natin si Alan Peter Cayetano kasi may bago siyang drama. Ito ang drama ni Alan Peter Cayetano mga babayan. Na ito dong gulo sa Senado ay hindi raw tungkol sa kapangyarihan. Ito daw ay tungkol sa flood control scandal. Ito na naman tayo. Nagsisinungaling na naman to si Alan Peter Cayetano. Sinungaling ka talaga. Ikaw, Alan Peter, sinungaling ka talaga. Iba ka. Oh, you're such a liar, sabi ni Alan Peter. Ito, papakita ko sa inyo. Yeah. Senator Alan Peter Cayetano on Sunday rejected claims that recent Senate tensions are driven by a power struggle, saying that the real issue behind the chamber's upheaval is an alleged effort to suppress the truth about the large-scale flood control scheme which erupted in 2025. Flood control na naman. In a lengthy talaga eh. Si Alan Peter kasi makuda. Maganon siya. Kaya yung isang live stream niya, inaabot ng oras. Ang galing. Talo pa kami. Oo. Alam niyo ako mga kababayan, itong, bawa tayo nagla-live stream tayo ngayon. Nag-live stream tayo ngayon. Pagkatapos ko mag-live stream, bagsak na ako. Pagod na ako nun, guys. Oo. Kasi ito, bigyan ko lang kayo ng konti idea sa workflow ha. Alas 7, usually mga 6 o'clock ng gabi, 6 or 7 p.m., nag-start na ako mag-research. Bago po mag-alas 11, nag-uumpisa na ako mag-research. So, kapag may klase ako ng alas 6, napakahirap po sa akin yan. Napapaaga yung research ko. Alas 3 pa lang nagre-research na ako. Para meron na akong pang-topic sa gabi. Oo. So, ganun talaga. Pinili ko itong buhay na to eh. So, walang reklamo. No complaints. Oo. Nakakapagod lang minsan. So, sabihin natin may klase ako from 3 to 6. Magre-research na ako ng topic. Tapos, may klase ako from 6 to 9. Tapos, from 9 p.m. hanggang yung 9 to 11, fina-finalize ko na lahat. Diyan na ako ng gugulo kalaki na. Diyan na ako ng gugulo. Tapos 11 to 1 or 11 to 1 to 2 o'clock. Depende. Kung malate ako mag-start na minsan 11:30 ako nagsa-start. Kung ano mang oras matapos yun, 1 or 2, magla-live stream. After nun,
magbabasa pa ako. Magbabasa pa ako para sa klase ko the following day. So, mabigat. Mabigat yung ginagawa natin araw-araw. Pero mga kababayan, eto si Alan Peter, ang galing. Isang oras, dire-diretso, isa lang ang topic. Oo. Napakakuda. Hina-highlight ko lang mga kababayan, kaya ako nakwento yung aking workflow. Kasi, hina-highlight ko mga kababayan, yung kung paano siya maggawa ng content. Natutulog pa ba ako? Oo naman, natutulog na. Natutulog naman ako mga 4 AM ganun. 4 5 AM. Tulog ako. Oo. Anyway, so ayun na nga. Ang galing. Ang galing niya mag-live. Yung isang kwento lang. Ito tulad nito, yung sa naganap sa Senado. Nagawa niya 1 oras, 45 minutes, 1 hour. Ang galing. Di ko ayon, guys. Bago ko magawa yun, kailangan ko mag-research. Pero si Alan Peter, wala. Uupo lang siya, maglalagay ng cellphone, kukuda, tapos! Oo, so, anyway, tuloy natin to. This is not Game of Thrones, sabi niya. If it were only a contest for the throne, then let 13 senators choose another Senate president tomorrow. Which is today. Tomorrow is today. Kanina. Walang session eh. Pag may session naman, hindi nagpupunta. Noong 3 araw na dapat ay nandoon sila para magtrabaho. Anong ginawa nila? Nag-boycott. Nagkamali nga ako ng basa dun eh. Totoo lang. Nagkamali ako ng basa doon sa boycott na yon. I was actually expecting na ang magbo-boycott ay yung dating minority, yung grupo ni Tito Soto tsaka ni Win Gatchalian. Sila yung ine-expect ko na magbo-boycott. Kasi nga 'di ba nire-railroad yung pagboto ng mga absentee na na senador. So I was expecting ang magbo-boycott itong si Win Gatchalian tsaka si Tito Soto. Baliktad yung nangyari. Ang nag-boycott, itong grupo ni Alan Peter. Bakit? Kasi noong panahon pa lang na yun, merong mga banta na nagpapalitan siya. Bakit nagkaroon ng ganong banta? Kasi yung pagkaka-aresto kay Jinggoy Estrada was a reality check sa mga ibang senador na may kaso. Reality check yun. Ay, shucks, hindi ako kayang protektahan ni Alan Peter. Hindi niya ako kayang protektahan. O di reality check, gawin ko na lang kung ano yung gusto kong gawin. Ganun. Akala naman nila makakuha sila ng protection sa majority. Hindi na naman sa puprotektahan. Andun si Ping Lacson eh. Hindi niya hayaan yun. Diba? So ngayon, siguro itong mga senador na to, na bubwisit na kay Alan Peter kasi nga sobrang sama ng patakbo, nasisira ang institusyon ng Senado. Siguro, alam nyo mga kabayan, to some extent, naniniwala naman ako na baka pagmamahalan talaga sa Senado yun. Hindi pagmamahal sa bayan, ha? Pagmamahal sa Senado, sa institusyon ng Senado. Kaya sila nakumbinsi lumipat. Kasi nung si Alan Peter ang humawak ng Senado, bagsak ang trust rating ng Senado eh. From 50 plus something percent to 27%. Grabe, no? Laki na epekto. Si Alan Peter lang umupo. Goes to show, mga kababayan, na si Alan Peter talaga is not trusted as a leader. He's never trusted. Kasi nga ganito siya. Niya, scheming, manipulative, scheming. Ganun eh. Sino ba may gustong... Wala naman sigurong taong nasa tamang katinuan ang gugustuhin yung ganun. Diba? So, ngayon, ang sabi niya, the real issue why there is such determination to keep the truth about flood control scandal from coming out. Rush to control committees as well as pressure attacks and distractions. O yun.
So ngayon, binabaliktad ni Alan Peter. Sinasabi niya na yung gulo daw ngayon ay dahil gusto lamang daw pigilan ang paglabas ng katotohanan tungkol sa flood control scam. Ang problema, nagkaroon na kayo ng pagkakataon eh. Nagkaroon na sila ng pagkakataon para ilabas yung katotohanan. Anong nangyari? Ang nangyari, nabura yung pangalan ni Loren Legarda bigla sa affidavit. Nagkamali lang daw. Ang nangyari, nag-time travel ang 18 kargador. Oo, na sila daw ay binigyan ng iPhone 16e ng 2025. Pero 2024 daw sila kinausap. Ang galing. Nag-time travel sila. Sa pang pagkakamali na sila daw ay nagbigay ng pera sa isang taong nagngangalang Mark na apparently multo na pala. Patay na pala simula 2015. Diba? So, ang dami pang kapalpakan nung flood control hearing na ginawa nila, which we will get into later after this one. So, mga kababayan, kanina kasi naghahanap ako ng topic, napainggan ko to. Sabi sa interview na to, kapag daw nagla-live stream etong si Alan Peter Cayetano, hindi raw niya kausap ang taong bayan. Oo. Ang kausap daw niya, mga kababayan, ay ang mga DDS. Mga DDS dito sa ating sa ating live stream ngayon. Painggan nyo to. Kasi nagpapakita, itong interview na to, ay pinapakita kung gaano kayo kabobo. Sa Clive, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, Alvin at Doris. Good morning. So sa palagay mo ba makakapaghalal ng bagong Senate President this time or any moment from now once the President calls for a special session? May ganyang posibilidad dahil nga si Senator Joel Villanueva, nagpahayag naman siya na dadala naman siya kung yan ay ipapatawag ng Pangulo yung special session. So I think maaari dahil kung ako din naman kay acting Senate President Vid Gatchalian at yung iba pa sa kasalukuyang mayorya, maganda na matuldukan na talaga yung usapin no? At matutuldukan niyan hindi kung magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema, hindi kung hindi sa ibang pamamaraan, kundi kung talagang magkaroon na lang ng isang sesyon kung saan may sapat na numero doon sa pinakasimple, no? Hindi naman yun lang yung tamang pamamaraan, pero pinakasimpleng pamamaraan para ma-establish yung quorum, para ma-establish yung bagong mayorya at makapaghalal ng Senate President. At kagaya nga ng sinasabi namin sa Bantay Senado, ang worry lang naman namin talaga dito ay maaaring makapag-derail ng buong process itong nangyayari doon sa Senado. And sana hindi ginagamit excuse at sana hindi actually yung point no kung bakit pinapatagal pa yung pagkilala ni Senator Alan Peter Cayetano halimbawa doon sa bagong liderato. Okay. What do you think of Senator Alan Peter Cayetano, Clive? Sa palagay mo ba titigil siya o gagawa siya at gagawa ng paraan to stay relevant? Alam mo pa rin, parang hindi nawawalan ng hindi nawawalan ng gimmick. Yan na. Senator Yan na. Yes, meron. At meron siyang entry palagi, Clive. Correct. Well, I think kung as an observer, kung titignan ko lang si Senator Alan Peter Cayetano, I think wala kasi siyang masyadong incentive para kilalanin na yung bagong liderato. Kumbaga, advantage niya na ipagpatuloy yung gulo, ipagpatuloy na merong confusion kung sino ba talaga yung Pangulo ng Senado. Una, nag-aalala tayo na baka yung impeachment trial ay maantala o kaya naman ay mapagpaliban. O kahit pa magpatuloy, meron ng shadow of doubt, di ba, sa pagtingin ng ating mga kababayan dahil nga sasabihin nila, ito ba ay tama ba ang proseso? Tama ba na ito ang presiding officer? Hindi ba dapat si Alan Peter? So maybe chaos is the point, diba? Parang baka yung gulo talaga yung hinahanap para ma-delegitimize yung buong impeachment trial process, and that's a worry. Diba? So sino talaga kinakausap dito ni Alan Peter? Di mga DDS kasi gusto nga nila ng gulo. Chaos is the point. Ang gusto talaga ni Alan Peter manggulo. Alam naman ni Alan Peter, mga kababayan, alam na ni Petra na olats na siya. Alam na niya yan, talo na siya. Alam niya na may quorum ang 12. Alam na niya yan. Alam na niya na vacant na ang posisyon ng SP. Pero syempre, hindi nga lang makakapag-elect ng Senate President. Kaya nga palagi sinasabi ni Alan Peter kung gusto nilang kunin ng Senate Presidency, di kumuha sila ng 13. Totoo naman kasi kailangan talaga ng 13. Pero ang hindi niya na-acknowledge ay bakante na ang upuan ng Senate President. Pero alam niya na bakante ng upuan ng Senate President. Alam niya na valid yung action ng
mga kasama niya na 12 na in-unseat siya by a vote of 12. Kasi kung hindi niya alam, mga kababayan, bakit nagmamakaawa siya ng power sharing? Di ba? Ba't siya nagmamakaawa ng power sharing kung hindi niya alam? Alam niya yan. Alam niya yan, mga kababayan. Nawala na siya. Hindi na siya Senate President. Alam niya yan, mga kababayan, nung panahon na hindi na siya ang hiningian ng pirma ng Land Bank para sa pasahod ng mga empleyado sa Senado. Alam na niya yan. Yung mga nilalabas niya na memo, yung nilalabas niya na kung ano-ano pa, yung kanyang mga pagla-live selling, etc., etc. Ibinibenta niya yung ideya na siya pa rin yung Senate President for the sake of gulo. Yun lang yun. Guluhin lang natin to. Sabi sa inyo, mga kababayan, kung talo ka na sa chess, anong gagawin mo? Ibato mo yung chessboard. At yan ang ginagawa ni Alan Peter ngayon. Binabato niya ang chessboard. Pinipilit niyang batuin ang chessboard, tapos bubuuin uli ng majority, ibabato niya ulit. Ganon ang ginagawa niya. For the sake of the impeachment. Kasi kung hindi siya magpipreside sa impeachment, walang impeachment ang gusto niya. Walang impeachment na magaganap. Kailangan siya ang mag-preside. Oo. Kaso, mga kababayan, mukhang masisira ang plano niya bukas. Officially bukas kasi 16 na. It's June 16. And June 17 yung special session. So, officially, olats na siya. Olats na. Oo. Malapit na yung kanyang panahon. So, mga kababayan, now, the point of everything is chaos. Guluhin lang talaga ang kwentuhan. Para magkaroon ng konting pagdududa ang taong bayan sa impeachment. Kaso, mukhang hindi na rin mukhang hindi na rin uubra yung strategy niya na yun. Kasi, kapag officially nag-convene ang Senado sa June 17 at naihalal officially si acting Senate President Win Gatchalian as the Senate President, hindi na niya magagamit yun. Hindi na magagamit ng mga DDS yung propaganda na delegitimizing the impeachment trial dahil walang Senate President. Kasi official na si Win Gatchalian by that time. So, yung sinasabi ni Clev Arguelles, ito ay sumasang-ayon din sa sinabi ni Congressman Adjong. Cayetano faction, a distraction from Sara Duterte trial, sabi niya. Lalo na yung hearing na pinaplano nitong mga yung peking hearing na pinaplano nila sa labas ng Senado. Mamaya pag-uusapan natin. Sabi ni Adjong, Congressman Adjong, it only validates our previous observation that this is just a PR stunt to divert the attention of the public from the issue of impeachment. So, ang ginagamit nila pang divert sa issue ng impeachment ay yung flood control. Gusto lang itago ang katotohanan ng flood control kaya nag-i-impeachment, bla bla bla. Hindi, wag natin pansinin yung impeachment. Tutok tayo dito sa flood control, mas importante to. 'Yun ang drama nila ngayon. 'Yun ang drama nila ngayon. Tutok tayo doon. Yung pinapalabas nila. Oo, tuloy tayo itong interview. Secondly, maaari din na tungkol ito sa potential na election sa 2028. Baka it's about further political ambitions. And hindi naman yan nakakagulat kasi ang ating mga senador ay presidents and vice presidents in waiting. Si Senator Cayetano, tumakbo naman na siya bilang vice-presidente noong nakarang eleksyon, mga nakarang eleksyon. So maaaring ito din yung kanyang plano na gusto niyang manatili sa public eye, part of public attention by doing this, but also baka nag-audition siya sa mga iba't ibang mga kampo na maaaring tumakbo sa 2028. Mag-audition! Tingnan mo din kasi, maaaring yung kanyang incentive, yung kinahabol niyang support, political support ay hindi na nanggagaling sa
mga tao halimbawa na nagagalit sa gulo sa Senado, maaaring nanggagaling ito doon sa mga sumusuporta na hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara, halimbawa, no, o tinutulad ito. No? So, maaaring ganyan na yung kanyang plano. Natatawa naman ako sa salitang audition partner. Para ini-imagine ko, performative ito. Kailangan sing and dance ka para ma-impress sa'yo yung kung saan ka man May mga nag-audition. hurado. Nakakatawa. Hindi nakapagtaka yun. Hindi nakapagtaka yun. Oo. Ang dami nang nag-audition eh. Si Chis Escudero nga nag-audition, di ba? Ang dami na nag-audition. For a time, merong isang cabinet secretary na nag-audition din kay Sara. For a time. Pero mukhang nagbago na isip. Kaya hindi na siya masyadong bumipetics kasi nasisira siya. Kaka-audition niya kay Sara, siya nasisira. So umatras na siya. Hindi ko lang sabihin kung sino. So, it has been happening. Maraming beses na. Ilang beses na. Ilang beses na nangyayari. So, hindi na ako katakataka yun. Hindi na ako naaagulat yun. Maraming politiko ngayon na nag-audition kay Sara Duterte. Umaasa sila na yung endorsement ni Sara Duterte ang magpapanalo sa kanila. Kaso may problema. Hindi ganun kalakas ang hatak ni Sara Duterte sa mga DDS. Merong mga faction sa DDS na hindi gusto si Sara Duterte. Ang gusto nila, yung spiritual successor ni Rodrigo Duterte. At hindi si Sara yun. Hindi si Sara yun. Pinag-usapan na natin yan sa isang live stream natin. So balikan yun. Kung nanonood kayo ng replay, neto, panoorin nyo yung isang video natin kanina. Oo. Yun yung spiritual successor na pinag-usapan natin. But anyway, so may mga ganong grupo. Hindi lahat kasi makasara. Hindi lahat makasara. At kaya nagko-consolidate din sila. Nandiyan si Raga, nandiyan si itong kung ano-anong grupo na nagsusulputan para suportahan si Sara Duterte. It is really to consolidate the Duterte votes. Kaso, hindi kasi lahat nako-consolidate. Yan, si Toby Chanco, nag-audition din kay Sara Duterte, di ba? Obvious naman eh. So, tama lang yun, i-call out natin sila sa pag-audition nila. Oo. Kasi, obvious naman na nag-audition sila kay Sara Duterte. Common Cleve. Oo Pero nga. parang ganun nangyayari. Ano? Parang everything Sa totoo lang. is performative. Oo. Pero as Clive, hindi kaya pwede ring tingnan as hindi naman ayokong gamitin ang termino partner. Paano mo masasabi ang political suicide? Kasi alam naman ni Alan Peter Cayetano na mayorya ng nakakarinig sa kanyang mga posts ay ayaw talaga. Ang hirap siyang paniwalaan. Maaari mong sabihin na bad for politics, no, na makababa ito ng kanyang popularidad. Pero sa tingin ko, totoo na baka nationally, pag-aggregate, no, buong bansa yung tinignan mo, maaaring talagang unpopular na si Senator Alan Peter Cayetano, no, hindi ko pa nakakakitaan ng bagong survey, pero yan din yung aking pagtingin. Pero paano kung hindi naman tayo o hindi naman buong bansa yung audience, no? Kagaya nga ng sinasabi ko sa ilang mga kaibigan, no, kapag sinasabi nila na bakit ba ganito yung sinasabi ni Senator APC sa kanyang mga Facebook Live? Hindi niya ba alam na hindi maganda sabihin ng mga bagay na ito? Ang sabi ko, baka hindi ka ang audience, no? Baka hindi tayo ang audience. Kasi kung ginagawa araw-araw ito ni Senator Cayetano, there should be a reason for it, no? And tingin ko, maaaring tinatarget niya specifically, halimbawa, mga Duterte voters, no? Na bagamat hindi naman na silang majority ng bansa, no? Sa mga huling mga pagtatala sa surveys, malaki pa din, significant pa din yung base. And if that's, kung kahit pa... Ano sabi ni Arguelles? Hindi na sila yung majority ng bansa. Significant ang pagbawas. Oo, significant daw ang pagbawas sa mga Duterte. Mga Duterte supporters. Huwag nyo kasi, Andres, actually may isa akong friend sabi ng isang kaibigan natin, natatakot daw siya kasi sa lahat daw ng interview na napupuntahan niya, puro Duterte daw yung sa grassroots. Puro Duterte daw yung grassroots. Sabi ko, inisip ko naman, well, halo siguro. Hindi lahat Duterte. Siguro sa 10 makakausap ko, 3 doon Duterte. Sa 10 tao makakausap ko, 3 doon Duterte. So that's more or less 30%. Oo. So ako yun personal ko yun personal. Sa 10 makakausap ko, may 3 Duterte. Tapos halo na yung pro-admin tsaka mga
Dilawan. So, I don't know. Kasi baka ano lang, baka naiingay, baka iniisip lang natin na malakas ang mga Duterte kasi maingay yung supporters. But you know, really it's not. It's not the fact. Oo. Or baka baka ewan ko, di ba? Kasi syempre marami din naman mga Pilipino hindi expressive sa kanilang political opinion. Mas gusto nilang pagtalunan na lang 'yan ng mga matatanda, lalo yung mga Gen Z ngayon, gusto nila happy-go-lucky. Oo. So baka ang gusto lang nila mga kababayan is kung sino yung gusto ko, akin na lang 'yun. Hindi natin alam. Maingay lang talaga ang politika natin ngayon kasi maraming trolls at maingay ang social media. Oo. Pero more or less, hindi yung ganun kalakas ang mga Duterte talaga. Promise. 20% na lamang yung mga Duterte voters na na-identify that is the Duterte outlaw. Si Cleb Arguelles, optimistic pa 20%. Ako nga optimistic 30% pa ang binigay ko eh. Siya naman 20%. Baka sa totoong buhay mas mababa pa. Hindi natin alam. Malaki pa din yan for a potential re-election in the Senate o kaya naman ay vice presidential run. So if you're just gunning, if you're nililigawan mo lamang, no? Ayaw kasi natin ng audition. Baka nililigawan mo yung Duterte block, no? Maaaring kaya nag-make sense politically para ipagpatuloy niya yung ganito. Opo. Sabi ni Dr. Angelo Librojo, bakit Alan Peter Cayetano lagi sinasabi nyo? When you refer to him, ang haba eh. Nakakaumay po. Hindi ba pwedeng APC na lang? Hindi, yun ang tunay niyang pangalan eh. Alan Peter Cayetano. Oo, doon naman siya kilala talaga. Oo. Pero yun ang pangalan ng mama. Kaya tawagin natin sa formal. After all, senador natin yan, partner. Oo. Diba halal na senador yan? At nakaupo naman. Pwede naman siya tawagin Yun alam mo. Pwede rin siyang tawagin Petra. Oo. Mas bagay sa kanya yung pangalang Petra. Try nyo gano'n, Petra, ganyan. O kaya, backlash. Pwede rin Mama. Mama Alan, pwede rin. Mama Alan, ganyan. Oo, Matet. Yan, pwede rin yung Matet. Oo. Di ba, Manat May. Pwede yan. Oo. Chicken Little. Boy 10K, pwede rin yan. Oo. Ano mo mga nickname natin kay Alan Peter? Oo. Kung ayaw nyo ng Alan Peter Cayetano, nga. Petra, Mama Peter, yan, Boy 10K, Matet. Pwede rin. Basta kung saan kayo happy. Paano about the prosecutor? Passes mo kay Cleve. Ayun, oo. Bago natin siya papakawalan dahil 750. Sir Clive, di ba nilabas na po yung mga tatayo na private Private prosecutors? Doon sa line-up na ito, ano ang basa mo? Ano ang sa palagay mo ay dating ng mga ito? May arrive ba? Ay, oo, yung ating mga private prosecutors, marami sa kanila ay mga kilalang pangalan, no, na mayroong mga trial experience, no. And isa ito halimbawa, no, doon sa mga kino-consider ng House Prosecution Panel na kinakailangan nilang dagdagan, no, doon sa kanilang kakayahan. Kasi bagamat maraming mga abogado doon sa mga House Prosecutors, no, marami din sa kanila, medyo matagal na, no, yung huli na talagang nakipagbakbakan sila sa korte sa mga paglilitis, no. Kaya maganda din na merong mga private prosecutors na kasali doon sa prosecution panel na maaaring makadagdag doon sa mga yung kanilang trial experience, no? Pero ito nga, dahil nandun din tayo dun sa usapin ng impeachment trial, inanunsyo, no, na magkakaroon na ng pre-trial conference sa June 18. Sa pre-trial conference, diyan pag-uusapan kung ano ba yung mga ebidensya na ilalatag ng bawat panig, no? Sino yung mga witnesses, no? At iba pa na para ma-set up yung buong paglilitis. Sa base sa anunsyo ay ito ay magiging close to the media and the public. Para sa Bantay Senado, no, ipinapanawagan namin na dapat manatiling bukas or public yung pre-trial conference. Walang compelling reason kung bakit dapat ito isagawa sa private, no? Paalala natin na yung impeachment trial ay ginagawa yan sa ngalan ng mga Pilipino, no? At tingin namin mahalagang makita natin yung buong proseso. Hindi naman siya administrative lamang or clerical yung pre-trial conference. Napakahalaga ng mangyayari kasi kung ano man yung mapagkakasunduan nila dyan, halimbawa, ano ang mga tipo ng ebidensya na pwedeng tanggapin at hindi tanggapin? Anong mga klaseng witnesses ang maaaring ipatawag at hindi sa paglilitis? Makaka-apekto yan doon sa buong daloy ng paglilitis. Sa tingin namin, dahil ganun sa kahalaga, dapat maging bahagi ang publiko kahit sa pre-trial conference pa lang. One last, Cleve, ano po, bukod sa pagpapalit o paghalal ng Senate President, ano ang dapat aksyonan ng Senado sa inaasahang special session? Ano bang dapat nilang ipasa? Kasi parang may rason naman yung special, bukod sa paghalal sa Senate President, Correct. dapat meron naman silang batas na kailangan urgent na hindi nila naasikaso nung nagbangayan lang sila, Cleve.
Yeah, maraming mga nakabinbin pang mga batas no, sa panig ng Senado. Halimbawa dyan, yung isa na binabantayan ng marami po sa amin ng mga akademiko at mga researchers ay yung Freedom of Information Law. FOI. Nakausad na yan sa House of Representatives, sa Kamara. No? So, na para magkaroon pa ng mas malawak na transparency yung access natin sa mga impormasyon sa pamahalaan. Bunga na nga nung flood control, di ba? Yung mga project, yung mga contractors, anong mga projects yung pinapasok ng pamahalaan, sana ay aksyonan yan sa special session ng Senado, hindi na ipagpaliban pa. Meron din yung usapin halimbawa ng reset na lindol no doon sa General Santos, Sarangani, dyan po sa bahagi niya ng Mindanao. Baka kinakailangan ng supplemental na budget, kinakailangan ng dagdag no na suporta sa executive para makapag-respond doon sa rebuilding and relief efforts dyan po sa bahagi niya ng Mindanao. At yung iba pang mga nakabinbin, no, yung mga ordinary legislative business nila, kasi ang halaga yan nung paghahalal ng Senate President. Yung yung anti-hospital detention no na hindi ka maaaring ikulong no or patagalin pa sa ospital dahil lang hindi pa kumpleto yung bayad mo kung hindi ka makapag Uy, by the way, speaking of hospital detention, grabe yung nangyari dun sa no? Yung namatay dahil sa PhilHealth. Di pa natin alam kung ano yung kwento doon, pero ang kwento daw is hindi raw siya inadmit kasi humihingi ng 1 million peso deposit. Tapos hindi raw covered ng PhilHealth. So, 35 years na raw nagbabayad ng PhilHealth yung pasyente. Yun. Malala yun sana pagtuunan ng pansin ng PhilHealth kasi di maganda yun. Lalo ngayon sobrang ganda ng nangyayari tungkol dyan sa zero balance billing tapos papasukan nyo ng ganyang kawalangyaan nyo mga dyan sa PhilHealth. Ayusin nyo yung trabaho nyo dyan. Tuloy natin. yan, no? Tingin ko na mga maiinam na mga batas na bigyang atensyon at syempre, sa ngalan po sa bantay ng Senado, yung impeachment trial, no? Dapat ay mag-convene ulit yung impeachment court sa lalong madaling panahon dahil ang aming request, gawing open sa media, open sa publiko, yung buong proseso kasama na nga po yung pre-trial conference na gaganapin sa June 18. Salamat, Cliff. Mabuhay ka, ha? Magtatawag kami from time to time sa iyo for... Ayun. Anyway, hintayin natin yung investigation pero syempre, abangan natin yung sa PhilHealth kasi hindi maganda yung ganun. Hindi na pwede yung magre-require ka ng deposit. But anyway, hintayin natin yung investigation. 24-hour admission policy. Oo. Alang ganun. Pag-iintay mo yung sakit, kalokohan yun. Ba't may policy silang ganyan? Mali yun. Hindi dapat ganun yun. Kaya may namatay na. So, paano gagawin? Hindi naman maghihintay ang sakit eh. Wait lang Wait lang sakit Mamaya ka na umatake kasi kailangan maghintay ng 24 hours, di ba? Kabobohan yun. Dapat hindi ganun. Anyway, hintayin natin yung investigation. Hindi pa naman natin alam lahat ng facts. Huwag muna tayong humusga. Hintayin natin yun. Hintayin natin yung facts. But anyway, this goes to show mga babayan na si Alan Peter Cayetano ginagamit, inaabuso ang kabobohan ng mga DDS. Bakit niya inaabuso ang kabobohan ng mga DDS? For their own political ambitions. Oo. Kasi nga, sabi nga sa inyo mga kababayan, naghahanda na yan para sa 2028. Kasi tapos na yung term niya, yung first 6 years niya. Nahalal siya kasabay nila 'di ba, 2022. Patapos na yung term niya. Tapos papasok siya sa kanyang second. Hindi natin alam kung siya ay naghahanda bilang senador o naghahanda siya bilang isang VP or president for that matter. Pero kung ang liligawan niya ay DDS, most probably ang tinatarget niya mga pang-senador lang din. Senator level lang din. Kasi hindi kakayanin ng DDS yung pang-national. Yung pang-presidente. Hindi kakayanin. Oo. Malamang ang i-argue dyan ng mga DDS ba't naman si Bongo tsaka sino ba to? Si Bongo, si Marcoleta, si Bato naipasok. Oo, ba't naman sila naipasok? That's a unique situation kasi si Bongo tsaka si Bato bumangka sila sa impluwensya
ni Rodrigo Duterte. Na nung panahon na yon, mga kababayan, kaka-aresto lang. At talagang ginatasan nila yung pagka-aresto kay Rodrigo Duterte. Ginatasan talaga nila yun. At wala nang ganun. Wala na tayong ganun ngayon. Kasi malamang sa malamang sila na yung sunod na ma-aresto. Oo. Tapos si Marcoleta, actually kung titignan mo yung survey, wala naman talaga siya sa bilang. Lahat tayo nagkagulatan nun paano siya napasok sa bilang, actually. Actually, pati sila Bongo tsaka sila Bato, wala naman sila sa bilang. Kaya nga mayroong chismis may chismis daw na baka raw napakiusapan si George Erwin Garcia. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung yun ba talaga. Pero again, kung tatakbo si Alan Peter Cayetano at ginagamit niya ang mga DDS, expect ko na yan. Ganyan talaga sa mundo ng politika. Ang ano lang talaga is bobo ang mga DDS at kaagatin nila yun. Most probably. Oo. So, anyway. So, ayun. So, I guess during that time, nung senatorial elections, si Bongo, si Bato, tsaka si Marcoleta are beneficiaries of the piss poor performance of Toby Chanco. No joke. No joke. Sobrang palyado si Toby Chanco nung campaign ng 2025. Sino ba naman kasing isang tangat kalahati na hindi mo isasama ang Mindanao sa kampanya mo? Bobo lang talaga ang gumawa nun. Bobo lang talaga. Hindi sila nangampanya sa Mindanao. Isang beses lang sila nag-ikot ng Mindanao. Kasi hodang si Sara Duterte ang gusto nila sa Mindanao, dapat nagpunta ka. Dapat pumunta ka. Tanga-tanga mo, Toby Chanco. Naging campaign manager ka pa. Kung hindi mo naman pala kayang hawakan ng kampanya, dapat ipinasa mo na lang sa iba. Actually, pumalya din dyan yung best friend ni PBBM, si asawa ni Don Zulueta. What's his name? Siya. Kasi siya yung taga Mindanao At saka sa kanya nakatoka yung Mindanao. Pero hindi niya naikampanya yung alyasa sa Mindanao. Ayan, si Lagdameo. Oo. Tumutok siya sa kampanya ng kapatid niya. Hindi niya kinampanya ang alyansa sa Mindanao. O ano nangyari? Tapos ang boxing. Silang dalawa yung pumalya dyan. Well, di natin alam kung sinadya si Lagdameo, pabaya lang talaga yun. Pinabayaan niya talaga yung campaign. Si Toby Chanco, malamang sa malamang, sinabotahin niya yung kampanya. Kaya natalo. So, yun. Yun nangyari. Anyway, water under the bridge. Tapos na ang eleksyon. Pero sigurado ako mga kababayan that is a learning experience para kay Presidente. At hindi na mauulit yan. So kung mag-i-endorso siya sa 2028, I'm more than sure na gagalaw na yung makinarya ni PBBM. No joke. No joke. I am more than sure na kung sino man yung makakalaban ni PBBM sa 2028, mahihirapan siya. Mahihirapan siya. At swerte ng pipiliin ni PBBM. No joke. No joke. Kasi si PBBM has learned his lesson. And he will come back with a vengeance. Also, mga kababayan, nasa interest din niya na hindi maging presidente si Sara Duterte. Kasi nai-imagine nyo na kung paano siya gagante, si Sara Duterte sa 2028, kung manalo man siya. Nakikita nyo na ba na posibleng makulong si Imelda Marcos sa 2028? Huwag niyong kalimutan, ang kaso ni Madam Imelda ay nasa Supreme Court at majority na nakaupo ay may utang na loob kay Rodrigo Duterte. Kagantiyan. Kagantiyan si Sara Duterte. Baka tuluyan na niya ipapatay si PBBM. Pag siya na yung presidente. She'll make it look like an accident. Hindi ako nag-joke. Hindi ako nag-joke. Posibleng gawin niya yan. Posibleng niyang gawin yan.
So, tignan natin kung ano mangyayari.